Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal at madidilim na gubat, may isang paniniwala ang mga matatanda. Huwag na huwag kang papasok sa gubat kapag gabi dahil may mga matang hindi natutulog. Sa baryong yon nakatira si Mayang, isang dalagitang kilala sa tapang, ngunit matigas ang ulo. Siya lamang ang nag-aalaga sa kanyang inang may malubhang karamdaman. Araw-araw, pilit niyang pinapalakas ang loob kahit ramdam niya ang unti-unting paghina ng kanyang ina. Isang gabi, habang malakas ang ulan at paulit-ulit ang kulog, nagising si Mayang sa mahihinang ungol ng kanyang ina. Mayang, bulong nito, halos hindi marinig. May nakita akong panaginip, isang puno, may mga bunga, iyon lang ang makakapagpagaling sa akin. Kinabahan si Mayang. Anong puno, inay? Sa gitna ng gubat, pero huwag kang pupunta. At doon naputol ang boses ng kanyang ina. Hindi nakatulog si Mayang. Sa labas, tila mas lalong lumalakas ang ulan, parang may babala. Ngunit sa kanyang puso, mas malakas ang takot na mawala ang kanyang ina. Kaya kahit gabi, kahit bawal, pumasok siya sa gubat. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang tunog ng mga sanga na nababali, ang huni ng mga hayop na hindi niya kilala, at ang hangin na parang bumubulong. Umalis ka na. Ngunit hindi siya tumigil. Habang papalalim siya, napansin niyang unti-unting nawawala ang liwanag ng buwan. Ang paligid ay tila buhay. Ang mga puno ay baluktot. Ang mga ugat ay parang gumagapang. At doon niya naramdaman. May nakatingin sa kanya. Hindi niya makita, pero sigurado siya, hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng gubat, may nakita siyang kakaibang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit. Hanggang sa tumambad sa kanya ang isang napakalaking puno. Ito ay kakaiba. Ang katawan ay maitim at baluktot. At ang mga bunga nito ay kulay dilaw. Ngunit nang masilayan niya ito ng mabuti, napaatras siya sa takot. Ang mga bunga ay tila may hugis ng mata. Hindi lang yun, parang kumikislap, parang buhay. Biglang umihip ang malamig na hangin at sa kanya narinig. Matagal kitang hinintay. Napalingon si Mayang, ngunit walang tao. Kung gusto mong mabuhay ang iyong ina, kunin mo ang bunga. Napalunok siya. Sino ka? Ako ang nagbabantay sa mga biyayang may kapalit. Lumakas ang tibok ng puso ni Mayang. Alam niyang may mali, pero naalala niya ang kanyang ina. Ano ang kapalit? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Tahimik sandali ang paligid. Pagkatapos, kapag kinuha mo ang bunga, may kukunin din ako mula sa'yo. Ano yon? Kapag dumating ang oras, babalik ka dito at hindi ka na makakaalis. Napapikit si Mayang, isang buhay kapalit ng isa, isang sandali ng katahimikan at isang desisyong hindi na mababawi. Pagdilat niya, kumuha siya ng bunga at tumakbo palayo. Pagdating niya sa bahay, agad niyang pinakain ang bunga sa kanyang ina. Ilang sandali lang, gumaan ang paghinga nito. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Gumaling siya. Niyakap siya ng kanyang ina. Salamat, Mayang. Ngunit si Mayang hindi makangiti. Dahil sa likod ng kanyang isip, naririnig niya pa rin ang bulong. Babalik ka. Lumipas ang mga araw. Sa una, naging normal ang lahat. Ngunit unti-unting nagbago si Mayang. Hindi na siya makatulog. Laging may naririnig sa gabi. At pakiramdam niya, may mga matang nakamasid sa kanya kahit saan siya pumunta. Isang gabi, nagising siya. May naririnig siyang bulong. Mula sa labas, lumabas siya. At doon niya nakita. Sa kanilang bakuran, may maliit na punong tumutubo. At nakabitin dito, isang dilaw na bunga na tila nakatingin sa kanya. Habang tumatagal, lumalaki ang puno at lalong lumalakas ang tawag nito kay Mayang. Hanggang isang gabi, hindi na niya napigilan.
Parang may humihila sa kanya, pabalik sa gubat. Naglakad siya, walang tigil, hanggang sa marating niya muli ang puno. "Bumalik ka na," sabi ng tinig. "Oras na." "Hindi!" sigaw ni Mayang. "Tinupad ko ang parte ko." At tinutupad ko rin ang akin. Unti-unting gumalaw ang mga sanga, parang mga kamay na umaabot sa kanya. Sumigaw siya, pero walang makarinig, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng dilim. Kinabukasan, hinanap siya ng kanyang ina. Ngunit wala na si Mayang. Sa halip, ang puno sa kanilang bakuran ay tuluyan ng lumaki at nagbunga ng matatamis, dilaw na prutas. Tinawag ito ng mga tao na mangga. Ngunit sabi ng matatanda, kapag tinitigan mo ang buto nito, may makikita kang hugis mata. At kapag gabi, lalo na kapag tahimik, may maririnig kang bulong, may kapalit ang bawat biyaya. Aral ng kwento. Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat isugal sa kapalit na hindi mo kayang bayaran.